Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon. Marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin para makapag-share ng kwento sa inyong YouTube channel. Bale, tawagin niyo na lamang po akong Jerry, at ito po ang ibabahagi ko sa inyo. Galing ako sa Leyte ngunit ngayon ay nakikituloy sa bahay ng aking tiyahin sa Antipolo. Mayroon akong naging kaibigan na ang pangalan ay Vincent. 20 years old pa lang ako noon. Gaya ko ay may trabaho din siya. Ako sa isang talyer at siya naman ay sa isang gas station. Pareho kaming mahilig sa motor, kaya't minsan, nagplano kaming mag-joyride, isang gabi pagkatapos ng trabaho. Kaya agad akong nagpaalam sa aking tita. Pumayag naman siya pero, sabi sa akin ni tita na huwag daw akong masyadong magpagabi, lalo na kung nag-iisa, dahil sa napabalitang may matandang lalaki na bagong lipat na nakatira sa mapunong parte ng baryo. Di umano'y ito ang aswang na nakikita sa gabi at dahilan ng pagkamatay ng ilang alagang hayop ng mga taga rito. Hindi ko agad ito pinaniwalaan dahil moderno na ang panahon at kailangan ng matibay na ebidensya bago ako maniwala. Sa huli ay natuloy din ang plano naming joyride ng kaibigan ko. Isang Biyernes iyon at walang masyadong gawain kaya nagpasya kaming mamasyal matapos ang trabaho. Bale, food trip ang dinayo namin sa mga food bazares sa Marikina. Bandang 10:00 na noon ng gabi nang nagpasya kaming umuwi na. Tanda ko pa, halos malapit na kami noon sa bahay nang mag-stop over para umihi sa isang lugar na madaming puno. Walang ano-ano, bigla kaming nakarinig ng tunog ng nababaling sanga malapit sa amin, pero dahil sa dilim ay wala kaming maaninag. Inakala namin na may ibang tao lang na nagpapahinga ang naabala namin. Maya-maya pa, may naamoy kaming sobrang lansa na halos bumaliktad ang aming mga sikmura at kasunod noon narinig namin ang paangil na tiinig sa di kalayuan. Agad kaming natakot at sa pagkalito, kinuha ko ang cellphone at binuksan ang flashlight noon, kung saan may nakita kaming lalaki na puno ng langis ang katawan. Tila ito ay nakahalo sa kadiliman. Ang kanyang mukha'y halos hindi makilala at ang kulay ng kanyang balat ay hindi natural dahil sa likido na bumabalot sa kanya. Pero nung lumapit ako para tingnan ng mabuti, ang balat niya ay parang sa kalabaw at ang mga mata ay namumula. Nanginig ako sa takot pero kailangan kong manatiling matapang. Alam mo yung pakiramdam na gustong-gusto mong tumakbo palayo pero parang di mo magawang kumilos. Ganun yung nararamdaman ko na parang kinukuryente ako sa takot. Kailangan kong manatiling cool para di niya kami mapansin. Kailangan naming lumakad ng diretso kahit pa ang mga tuhod namin parang titiklop na sa takot. Ang hirap kasi, alam mo yung feeling na gusto mong sumigaw ng tulong pero di mo magawa. Parang di mo mahanap yung tamang salita para ilabas yung takot mo. Saglit pa at ito ay pagapang na lumalapit sa amin. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino ng mga puno. Hindi malinaw ang ilang bahagi ng kanyang katawan dahil sa dilim ng lugar na lalong nagpadama ng kilabot na nagbigay ng panginginig sa aming mga buto. Maya-maya pa, nagtakbuhan kami ng mabilis pabalik sa motor at umalis kami kaagad. Noong nakalayo na kami, ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang nagsasanib puwersa ang lahat ng emosyon ko, takot, pangamba at kaba. Tila hinahabol pa kami ng nilalang habang hindi pa kami nakalayo sa lugar na yun. Sa wakas ay nakarating na kami ng buo at ligtas sa bahay nila Vincent. Halos hindi kami makapagsalita at makapaniwala sa nakakakilabot naming karanasan. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko sa takot. Kaya't nagpasya kaming manatili muna sa bahay nila hanggang sumapit ang umaga.
Hindi ako lumabas ng bahay ng ilang araw, pagsapit ng dilim, matapos ang nakakatakot na naranasan ko noon.